Agad na pinuntahan ni Sanjo si Magda sa kulungan. Tapos na ang visiting hours pero nakiusap siya sa desk officer na makausap ang dalaga. Pinagbigyan si Sanjo na makausap ang dalaga ng 5 minuto. Sa visitors area sila nag-uusap. Baka sa mukha ni Magda ang kawalan ng tulog at pagkabalisa. Napaka-helpless ng hitsura ni Magda. Bakit ayaw mong sabihin na sa akin ng totoo? Matutulungan kita kung magsasabi ka ng totoo. Untag ni Sanjo sa dalaga. Anong totoo? Alam mong patay na si Abdon, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo ang totoo. Ano pa ang kailangan kong sabihin? Sagot ni Magda. Magda, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Magda, kailangan mo makipagtulungan sa akin. Kailangan magsalita ka kung ano ang nalalaman mo. Hindi ikaw ang kriminal. Alam ko na ngayon kung bakit nasa iyo ang cellphone ni Abdon. Mahirap ipaliwanag ang lahat. Pero naniniwala akong wala kang kinalaman sa krimen. Pero gusto kong malaman kung sinandan mo ba si Abdon sa Lake Wakwak. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ano ang nakita mo? Ano ang nalaman mo? Wala. Matigas na wika ni Magda. Pinagtataksilan ka ni Abdon, hindi ba? Nagtataka ang mukha ni Magda sa statement ni Sanjo. Nagtatanong sa isip. Paano at bakit nasabi ni Sanjo na pinagtataksilan siya ni Abdon? May walang ba ito sa nangyari sa kanya? Hindi ikaw ang kasama niya nang huling makitang buhay siya. Sinabi sa akin ng caretaker ng condo. Pero sinundan mo sila. Alam mo may ibang babaeng kasama si Abdon at sinundan mo sila. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Sanjo? Sa halip na sagutin ay ganting tanong ang isinagot ni Sanjo. Sino ang kasama niya? Si Gina ba? Nakita mo si Gina? Nakilala mo ba siya? Inuulit ko. Wala akong alam. Hindi naniwala si Sanjo. Halata sa mukha nito. Iniisip nitong may itinatago siyang lihim. May kinukubling katotohanan. Pero natiling lihim kay Magda kung ano man ang kanyang nalalaman. Kung ano mang kataksilan ang ginawa ni Abdon. Sinasarili niya ang lahat sa isip niya, sa utak niya. Pinananatili niya kung ano lang ang gusto niyang paniwalaan. Anong nalalaman mo? Bakit hindi mo sabihin? Bakit ayaw mong magsabi ng totoo? Ayaw sumuko ni Sanjo sa pagtatanong. Wala akong ibang nalalaman maliban sa alam kong buhay si Abdon. Magda, nawala na ng pag-asa si Sanjo dahil sa kalagayan ni Magda. Sabihin mo ang totoo. Kilala mo ba ang kriminal? Pakiwari ng lalaki ay patuloy na may bumabagabag kay Magda kaya tila lumalala ang kondisyon ng babae. Sa paningin naman ni Magda, may bumabagabag na kung ano kay Sanjo kaya ipinipilit na patay na si Abdon at may alam tila tungkol sa pagkamatay nito. Gabi nang puntahan ni Sanjo si Sergeant de la Peña para mag-follow off ng kaso at magbigay ng mga panibagong impormasyon. Nagkita sila sa isang maliit na restaurant. 2 bote ng beer at isang platitong mani ang in-order nila. Nasa pinakasulok sila ng restaurant. Tiniyak nilang walang makakarinig o makakaistorbo sa kanilang pag-uusap. Bakit hindi ka nalang pumunta sa opisina ko? O sisa ni Sergeant de la Peña. Pasensya na, Sarge. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin habang pinag-uusapan natin ang kaso ng kapatid ko. Marahang tumangutang mo si Sergeant de la Peña. Tanda na nauunawaan ito sa Sanjo. Idinitali ni Sanjo kay Sergeant de la Peña ang mga bagong impormasyong nakuha. Naniniwala ka ba sa caretaker? Walang dahilan para magsinungaling siya. Pinag-isipan ni Sergeant de la Peña ang sinabi ni Sanjo. Wala kasing nabanggit o naikwento sa akin na mas kinano ang caretaker nung nag-imbestiga ako. Pero sige, bakit nga ba hindi ko naisip na gawin siyang witness dahil isa siya sa mga huling nakakita kay Abdon noong buhay pa ito. Saka si Magda, consistency na sinasabi niya mula pa sa simula. Anong consistency? Na buhay pa si Abdon? Totoong may pinagtakpan siya, isang masakit na katotohanan. Baka nasaksihan niya ang pagpatay kay Abdon at ayaw niyang paniwalaan na nangyari iyon. Iyon ang manifestation kaya niya sinasabing buhay pa si Abdon. Kaya ayaw niyang paniwalaan na patay na si Abdon, paliwanag ni Sanjo. How come na nakakabuo ka ng ganitong analysis, Sanjo? Gut feel. Look, alam ko ang tungkol sa naging rivalry niyong magkapatid kay Magda. I mean your personal feelings toward her. Natigilan si Sanjo dahil sa tinura ng investigador. Investigador ako. No offense, man. Ginawa ko lang ang trabaho ko at hindi maiiwasang makalkal ko ang mga nakalibing na salimot na nakaraan. Umiling si Sanjo. Pero labas dito kung ano man ang nararamdaman ko, Sarge. Ayoko lang makulang walang kasalanan at makaligtas ang totoong kriminal. So naniniwala kang hindi si Magda ang kriminal? Tanong ng sarhento. Gusto kong bigyan ng benefit of the doubt ang sarili ko.
After all, hindi naman natin nakita ang aktong pagpatay kay Abdon. Posibleng maraming loophole. Kung nagawa mong tingnan ang anggulo na posibleng may kinalaman si Magda sa pagpatay kay Abdon, bakit hindi mo tingnan naman ang anggulo ng love triangle dito? Nangunot ang noo ni Sergeant Berhel. What do you mean? Si Gina ang third party dito. Posibleng may alam siya o may lead siya. Naiintindihan siya ni Sergeant de la Peña, kaya sumang-ayon ito sa imbestigahan si Gina. Ipapatrack down ko siya as soon as possible for investigation. Biglaan lang narinig ang isang balita. Flash news mula sa telebisyon ng restaurant. Elevated ang lugar kaya madaling makatawag ng pansin sa mga customer. Ayon sa flash news, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa motel. Wakwak ang dibdib, dinukot ang puso. Sarge, tawag ni Sancho sa atensyon ng investigador. Palagay ko'y may lead na tayo sa kaso ng kapatid mo. Nagkatinginan ng dalawa. Unti-unti nang nabubuo sa isip ni Sergeant de la Peña ang motibo at napagtagni-tagni ang mga pangyayari. Kaya nabubuo ng palaisipan sa misteryosong bumabalot sa pagpaslang kay Abdon. Sa kabila naman ang lahat ng impormasyong ibinigay ni Sancho, nanatiling hawak niya ang SIM card na natagpuan sa condominium unit ni Abdon at hindi niya yun balak banggitin kay Sergeant de la Peña. Sa motel kung saan natagpuan ang bangkay ng isang lalaki, wakwak ang dibdib nito at baka sa mukha ang matinding pagkasindak. Naunahan sila ng ilang investigador at pulis na nagresponde sa tawag ng kawani ng motel. May media pa rin naroon na patuloy kumukuha ng balita at update. Narinig ni Sancho ang pagtatanong ng isang investigador sa isang kawani ng hotel. Bakas ang matinding takot sa mukha ng babae. Nang nagdaang gabi raw ay may pumasok sa room 227. Tanghaling araw na iyon ang naunang lumabas ang babae. Gabi na nang matuklasan ng isang rumboy ang bangkay ng lalaki. Ipinacheck raw nila ang silid para matiyak kung naisahan ba sila o kung ano ang nangyari. Ipinadescribe ni Sergeant de la Peña sa saksi ang babaeng kasama ng lalaking biktima. Ito ang suspect sa pagpatay sa panibagong biktimang natagpuan sa silid ng hotel. May katangkarang daw, sexy, medyo tisay at maganda ang mukha. Hindi nagkamali si Sancho ng hinala. Si Gina ang babaeng ihim kung ang description ng ini-interview ang pagbabatayan. Kinausap ni Sergeant de la Peña ang pulis na may hawak ng kaso. Parang winakwak ang dibdib sa pamamagitan ng matalas na metal. Natiyak ni Sergeant de la Peña na ang nangyari sa huling biktima ay kapareho ng nangyari kay Abdon at sa iba pang naunang mga biktima. Sancho, pwede ba naisipin natin na may gumagalang aswang dito sa Manila sa katauhan ng sinasabi mong Gina? Napakibit balikat si Sancho. I guess you're right. Tiyak na lalabas na sa media pati ang kaso ng kapatid mo. Considered serial killing na ito from allegedly na isang gumagalang aswang sa Manila. How about Magda? Usisa ni Sancho kay Sergeant Berhel. Gagawa ko ng rekomendasyon para madala siya sa ospital. Mukhang tama ka sa assessment mo. Maybe she's suffering from what she saw. Kaunting ebidensya na lang ang kailangan ko at posibleng hindi na siya maging suspect. Nabuo ang hinala ni Sergeant de la Peña na biktima rin si Magda ng isang malagim na krimen. Ang inatake kay Magda ay ang pag-iisip at hindi ang pisikal na katawan ng babae. Since wala akong sasakyan, maaari ba akong magpahatid sa iyo pabalik sa presinto? Oo naman, Sarge. Sumama sa sasakyan ni Sancho sa Sergeant de la Peña. Kay Sancho siya nagpahatid pabalik ng presinto. Sumakay si Sergeant de la Peña sa passenger seat katabi si Sancho. Hindi sinasadyang isang susi ng kotse ang nakapa ni Sergeant de la Peña mula sa inuupuan. Sa isang madilim na silid, nanginginig ang may-ari ng mga kamay na inilagay ang puso sa isang garapon. Nilagyan niyo ng pangalan. Marami ng mga bote ang naroon. Naroon ang pangalan ni Abdon kung saan inilagay ang puso nito. Idinagdag sa koleksyon ng puso sa botelya na may pangalang Alberto, ang pinakahuling biktimang lalaki na sinamahan niya sa hotel. Winakuwak niya ang dibdib nito sa pamamagitan ng scalpel na lagi niyang daladala. Lumantad ang mukha ni Gina. Gaya ng dati, pagkaraang itago ang puso ng biktima, lumabas si Gina mula sa madilim na silid. Nagtungo siya sa salas. Isang plaka ang isinalang niya at pinatugtog sa lumang turntable. Pumunta siya sa beranda ng bahay at habang pinagmamasdan ng bilog na buwan at pinakikiramdaman ng malamig na hangin, ay pinakinggan niya ang malamyos na awitin. Naalala na naman niya ang kanyang ama't ina. Naalala na naman niya na tahimik silang namumuhay sa bahay na iyon. Isa silang masayang pamilya. Sa gunita niya ay hindi nawawala ang malalakas niyang tawa at hagikik. Ang sayang lumalabas na kusa sa kanyang bibig
habang pinapanood ang ama't ina na nagsasayaw sa salim ng tugtugin. 10 taong gulang pa lamang siya nun. Puno pa ng sigla ang buhay, puno pa ng pangarap. Pero isang gabi, pinasok ang bahay na yun ng 3 lalaki. Pinunit ang katahimikan ng gabi ng isang malakas na tili. Pinatay ang kanyang ama't ina sa pinakamalaging naraan ng pagpatay. Iniwan siyang duwan, agaw buhay at pinagsamantalahan. Iniwan sa kanyang musmus na isip ang kalagimang iyon at ang atake ng kabaliwan ng paghihiganti ng isip. Matagal din sa loob ng mental institution si Gina. Inalagaan siya at sinuportahan ng isang foundation hanggang sa tuluyan siyang nakarecover. Nalagitan na si Gina nang lumabas sa ospital at tuluyang gumaling. Muli siyang pinapag-aaral ng foundation kaya naibalik niya sa normal ang buhay hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Isang araw natagpuan niya ang sariling nagbalik sa bahay na iyon. Abandonado. Nilinis niya iyon. Tumira siyang mag-isa. Pilit niyang ibinabalik ang masayang alaala. Pilit niyang ibinabalik ang buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit isang gabing umuulan, ay umuwi siya sa bahay. Duguan ang kanyang kamay at may hawak na patalim. Dala niya ang puso ng tao na ibinalot niya sa tela. Inilagay sa garapon. Tuwang-tuwa ang pakiramdam niya. Noon lang nagbalik ang tuwa sa puso niya pagkaraan ng mahabang panahon. Mula noon,